Si Diwata bumebenta na daw ng 500,000 pesos per day. Totoo ba to? Ano kaya ang sikreto na kamandag ng isang Diwata? Dating binugbog, ngayon dinudumog. Tara, pag-aralan natin at matuto. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, gagawa tayo ng commentary video hango sa sa interview na ginawa ko sa show na Chink Positive. A month ago, this video has garnered already over 500,000 views. But gusto ko ngayong araw na ito, pag-aralan po natin ano ba talaga ang proseso, kung paano ba siya naging matagumpay, kung anong ginawa niya, kung anong mindset niya, anong diskarte niya, at sana kapulutan natin ng aral at pwede nating tularan. Okay, umpisa na po natin ang aking panayam. Dati, di ba, siguro naman napanood yung viral videos ko noon sa news, sa ilalim lang ako ng tulay, nakatira. Tapos ngayon, naging negosyante na ako. Nag-umpisa muna tayo sa maliit, sa sigarilyo candies lang, hanggang nag-ipon, tapos kainan, hanggang sa naging Paris na po ngayon. Diwata Paris Overload na. Kilalang kilala na siya. Ayan naman pala, yun, nakita nyo talaga si Diwata, no? Yun nga, nabalita to sa news, di ba? Yun nga, dating nabugbog siya. Pero yun nga, ang lumaban siya sa buhay, nakatira sa ilalim ng tulay, pero ngayon nga, ang unang ginawa niya, nagbenta siya ng Yossi. Okay? Yossi, from Yossi, di ba? Nagbenta siya ng pagkain. Okay? Nagbenta siya ng pagkain sa mga construction. And then after that, from construction, doon na siya nag-umpisa ng pares. Pero hindi po kadalian hindi kadalian ang kanyang proseso na pinagdaanan. Bakit? May nakwento pa po siya sa akin bago niya nakamit ang tagumpay. Ano kaya yon? Down na down pa ako noon. Nasa ilalim nga ako ng tuloy nakatira. Tapos ang source of income namin noon is nangangalakal talaga kami. Meron akong friend na mga construction. Encourage ako nila na bakit hindi ko subukan mag-construction. Which kaya ko naman. So, sinubukan ko. So, nag-construction ako. Matagal din, siguro mga 5 years. Nag-pandemic noon, di ba? Na-stop lahat ng trabaho namin. Yun nga, nakwento niya, nag-umpisa pala siya sa construction. Pag unlad sa buhay, wala yung sa kasarian Wala talaga sa nasa drive talaga ng tao yan Hindi lang yan meron pa siyang nakwento after this. Diba, na-stop lahat ng trabaho namin kasi nga dahil sa pandemic. So, doon ako nag-start magnegosyo. Doon ko na-umpisan yung magtinda-tinda. Sinubukan ko magtinda muna ng mga sigarilyo, kape, mga merienda, mga ganon. Mayroon akong friend na magaling magluto. Nag-suggest sa akin, bakit hindi natin lagyan ng pagkain kung may pera ka naman pambiling kaldero, mga ganyan. Tapos pambili ng mga lulutuin para mag-canteen tayo. Siya nang bahala magluto, ako yung namuhunan. Doon ko natutunan yung pagninegosyo. Nag-start ako doon magnegosyo. Ayun naman pala, di ba? So, yun yung ginawa niya. Nag-start siya talaga sa sa wala, di ba? Namuhunan siya talaga. Pero yun nga ito yung tanong, di ba? Saan siya nakakuha ng puhunan, di ba? Paano siya nakakuha ng puhunan? Nung nag-umpisa ka, di ba, nagbebenta ka ng mga Yossi, di ba? Nag-iipon ka ba? Nag-iipon ako. Ang kagandahan naman doon kasi nag-iipon ako. Habang kumikita ako, nag-iipon ako. Paano mo ang diskarte sa pag-iipon? For example, kumita ako ng 200, 300, or 500. Tinatabi ko yon. Susunod na ipamili kung maubos yung paninda ko. At saka, kung halimbawa, meron akong gustong bilihin, gusto kong bumili ng bike, so meron ako pambili, yung mga ganon. Ako kasi ang mindset ko, pag meron ako isang bagay na gustong bilihin, gagawa ako ng paraan talaga, pag-iipunan ko siya para mabili ko siya. Ganon ako Grabe naman talaga, Yan. Ito si Diwata ay isang tunay na iponaryo, di ba? Na talagang, yun nga, pagka kumikita siya, nagtatabi na siya. Tinatabi niya yung ipon niya. Tapos binabalik niya yung pera sa pangnegosyo. Ang galing nun. Kasi minsan, yun nga, nagkakaroon tayo ng problema. Pagka kumikita na, minsan, pati yung puhunan nagagamit na sa personal na gamit. Kaya pero siya, tinatabi po niya. At pangalawa, sinabi niya, bago siya bumili ng isang bagay, ang pinag-iipunan talaga niya. Hindi niya inuutang. Di ba? Kasi kadalasan po, ang mga iba, ang ginagawa po, ladies and gentlemen, aminin natin o hindi, ang ginagawa niya, inuutang na in advance. Pagkatapos yan, pag pumapasok na lang yung kita, pag pumapasok na lang po yung sweldo, tsaka nila babayaran. Pero ibang mindset talaga ni Diwata. Ako, medyo namamangha ako, di ba? Kayo ba? Ano mako-comment nyo? Medyo nabibigla ba kayo na ganun siya talaga mag-isip? Pa-comment lang po. Pero may tinanong ako, syempre sa pagninegosyo ng kanyang parisan, di ba? Inutang ba niya ang puhunan? Or, yun nga, galing sa pinag-ipunan niya? At ito ang sagot niya. Wala nagpapautang sa akin. Kasi syempre,
O di ba kasi di ba, ang tao kasi ngayon ganito yan yung real talk tayo, no? Oo. Pag nakita kasi nila na alam nilang wala kang pangbayad, Oo. hindi ka nila bibigyan ng pagkakataon para patangin ka nila. Yun naman talaga yung totoo. Totoo naman talaga, 'di ba? Grabe no, nakakatuwa talaga si Diwata. Ikaw, 'di ba? Sa totoo lang kung alam ng mga tao na wala kang kakayanan, hindi ka talaga papautangin. We as Filipino Chinese, we call it lang ya hiansit. Nagpapakatotoo, real talk. Yun nga. Hindi ka papautangin eh. Grabe talaga si Diwata. Nakakatawa talaga. Ang kaganda lang sa akin siguro kasi hindi ako nag-start doon sa utang. Talagang pinaghirapan ko talaga, pinag-ipunan ko. Well, ano naman masabi ko? Napakatalino. Matalino si Diwata. Bakit? Bakit hindi talaga maganda utangin ang pang-umpisa ng negosyo? Bakit po? Kasi pag inutang nyo po ang pang-negosyo, alam nyo mangyayari dyan? Alam mo mangyayari dyan? Pagka nalugi ang negosyo mo, na wala ng principal mo, pangalawa, magbabayad ka pa talaga ng interest. Di ba? Compared, pagka inipon mo yung pera, nagkamali ka, nalugi ka, nawala lang yung principal mo, pero wala kang babayaran na interest. So, this is a very important lesson for people who are going to start your own business. No? Ang suggestion ko talaga, yan ang tamang mindset, yan ang tamang umpisa, yan ang tamang diskarte. Ang next question na kailangan natin malaman, paano kaya talaga lumakas ang kanyang beef pares at nag-trending ng todo-todo? Yan ba na talaga ang nangyari nung siya ay nag-umpisa? Nung umpisa pa lang talaga, hindi pa gaano kalakas. Oo nga. Tapos, lalo na dun sa lugar namin, Sir Chinky, kasi marami kami magpaparis. Puro kami pare-pares ng tinda, beef paris, tapos mami, Oo. ganyan. Ganun Oo. lang naman kasi. Pare-pareho kayo. Parang ang customer is hati-hati at saka nagsasawa na rin. Tingin ko lang sabi ko ano kaya, nag-isip ako, ano kayang ititinda ko, nakakaiba dito sa mga nagtitinda, para maiba naman. Tama. Para diba, oo. So, inaisip ko yung Paris Overload, yung Litson Kawalik, si Charong Bulaklak, ginawa Oo. kong Paris, saka pinangalanan ko siyang Overload, pinackage ko din siya sa isang soft drinks for 100 pesos. Ayun po, dito po nakilala yung Diwata Paris Overload. Brilliant idea. Ito na nga yung tinatawag natin na blue ocean strategy na sinasabi ng mga negosyante or tinatawag na USP. Ano ibig sabihin ng blue ocean strategy? Siyempre naman, ang ibig sabihin po niyan, ikaw dapat ang mauna. Oo. Yung USP naman, ang ibig sabihin niyan, unique selling proposition. So kung pare-pareho lang kayong tindahan, paano ka maiiba? Yan ang tanong. Pare-pareho kayong paresan, paano ka maiiba? Pare-pareho kayong pagkain, paano ka maiiba? Ang ginawa niya, yun nga, nagdagdag siya, hindi lang pares, lechon, di ba? Pagkatapos niya, anli sabaw, anli kanin, ang ginawa pa rin niya. Di ba? At saka may soft drink sa halagang 100 pesos. Grabe. Ang galing-galing talaga ng kanyang strategy. Tinanong ko kay Diwata kung paano pa lumaki ang kanyang negosyo. At itong sagot niya. Nung una muna, di ba sabi ko nga, pag umpisa pa lang talaga, hindi pa kilala, tapos konti pa lang din talaga muna. Kasi ang sa akin lang naman, bumalik lang kaagad yung puhunan. Okay na yan sa akin, tuloy-tuloy yung laban. Basta laging bumabalik yung puhunan, tapos ma-shoulder ko lahat ng expenses ko. So tuloy-tuloy lang, kahit na tumabla na lang, or kumita ako ng kahit 100 pesos lang, okay lang yun. Basta tuloy-tuloy lang. naman. Hanggang sa ito pa, hanggang sa dumami yung customer ko kasi nga, siguro worth it naman sa 100 pesos. Yung mga ibang kumakain, nagre-recommend sa mga kakilala Oo. nila. Hanggang sa dumami ng dumami, mayroon pang nag-vlog, nakilala pa ako lalo na ngayon. So ngayon, sobrang dami na po ng customer ko, kaya nagpapasalamat po ako. Grabe talaga, no? Alam mo, nakakatuwa talaga si Diwata. Ang style niya, ang ginawa niya is very Chinese ang pagka-business model niya, no? When say Chinese ang business model, hindi mataas ang presyo, affordable, pero habol niya volume. Di ba sinabi niya kahit na 100 lang kitain niya sa isang araw, pero I do believe hindi lang 100 pesos ang kikitain niya sa isang araw. Pero kahit maliit ang profit margin, okay, pero volume, mababawi sa volume. Alam mo, yun ang isang kailangan natin matututunan, no, mga kaiponaryo. Kung gusto mo mag-umpisa ng business, huwag kang muna maghangad ng malaking kita. Kasi minsan yun nga, Maliit naman, lugi naman ako. paano ka malulugi? Kumita ka, maliit lang. Pero minsan nga, dahil sa pagmamadali natin gustong kumita na malaki, pinapresyuhan natin yung produkto natin malaki, wala namang bumibili.
As a matter of fact, sa 100 pesos niya, kung talagang pumatok yan, kung kailangan niya mag-increase, gawin niyang 110, 120, dahan-dahan. To really test kung ano yung talagang kaya ng kanyang market. Alam mo, pinakamasakit niyan, pag nagnenegosyo ka, iprinisyuhan mo siya ng 200, pag walang bumili, tapos babagsak ng 100, wala rin kakain. Bakit? Kasi nga, yun nga, parang sinasabi, wala nga kumain sa 200, sa 100, may kakain pa kaya. Diba? So, very smart strategy. Alam nyo ba sa pagnenegosyo ay napakahalaga ng tinatawag natin na branding. Si Diwata kaya, ano kaya ang ginawa niya, diskarte niya, para maiba siya sa kanyang mga kompetensya? Let's watch this. Pinus ko din talaga na nilagyan ko yung pangalan hango doon sa pangalan ko dati na Diwata Paris Overload para at least madali nila akong matandaan. Kaya naging Diwata Paris Overload siya. Ang galing So, mo. yun. Grabe talaga, no? Ay, grabe talagang for me, si Diwata, is a marketing genius. Importante yan, alam mo, sa business. At the end of the day, pare-pare kayong paresan, pare-pare kayong toothpaste, pare-pare kayong soft drinks, di ba? Pare-pareho lang yan. Pero what makes it different? Not only because of the quality, but also of the brand. Kaya tignan nyo how powerful branding is. And I want you to do this exercise with me. Type na lang sa comment section. When I say soft drink, what's the first brand that comes into your mind? Pakitype sa comment section. Diba? Pakitype. Tignan nyo. Di ba? Coke. When I say toothpaste, what brand comes into your mind? Pakitype sa comment section. Tignan nyo. Colgate. When I say Paresan, ay nako, overload. Diwata. Ang galing. Branding genius talaga. Branding genius. Tinanong ko na rin po kung ano kaya ang pinag-aralan ni Diwata kung bakit siya magaling sa pagnenegosyo. At ito sagot niya. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po ako nakapag-aral. Ha? Undergrad po ako ng elementary. Hindi ka nakatapos ng As in, elementary. hindi po. Pero ang galing, Galing-galing talaga. Nakaka-proud. Grabe, no? Parang nakaka-proud. Nakaka-proud talaga. Nakaka-proud in the sense na dito mo makikita hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga saan ka papunta. Ang tagumpay sa buhay, hindi lang po nasusukat kung gaano karami ang iyong kaalaman. Ito ay nasusukat kung gaano kalaki kang mangarap. Ay, nako. Honestly, while I'm doing this video, parang I am really encouraged, inspired, and challenged. Ikaw ba? Na-encourage ka ba sa buhay ni Diwata? Na-inspire ka ba? Pakitype lang sa comment section. Ang tanong, na-challenge ka ba? Kung ang isang Diwata nakatira sa dating ilalim ng tulay, na nabugbog, di ba? Na walang gustong tumulong at walang gustong magpautang dahil nga walang kakayanan sa buhay. Lumaban, nag-ipon, nagsimula sa maliit, nagnegosyo. Ngayon, grabe. Ay, nako, FYI, binulong lang niya sa akin, no? Binulong lang niya to sa akin, no? Ito na yung trivia. 500,000 ba talaga binibenta niya? Well, you do your own math. Pag may 1,000 ang pumunta doon sa isang araw, ibig sabihin po niyan, may 100,000 yung benta, 100 pesos Simple math. Kung 2,000, 200,000. Nung nag-uusap kami, nung panahon na yon, nasa 3,000 plus na tao na ang pumupunta. Nung that was several months ago. Nung as of taping time, during that time, I think bandang February of 2024 yan. Pero kung napapanood nyo tong video na ito, hindi na siya 3,000. May nakapagsabi na nga per day. Kaya nga umaabot na siya ng 5,000 people per day ang pumipila. Kasi during that time, ang kanyang binibenta lang ay Pares Overload. Wala pang ang Siken. Wala pa yung Liempo. Wala pa yung lahat ngayon nagkaroon na. So in other words, dumami pa. So you do your own math. Grabe. Hay! Naka! Yun nga, habang nanood ka, wag lang sana mag-type ng sana all. Ang dapat gawin natin, sana gawin na rin natin. Kaya ito na yung huli. Ano ang challenge ng isang Diwata sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Iponaryo ngayon? Ayan, sa mga tao na wala ng pag-asa, tulad nga na sinasabi ko palagi, huwag kayong susuko sa mga pagsubok sa buhay. Ituloy nyo lang ang laban. For example, gusto nyo magnegosyo, umpisahan nyo na kaagad. Hindi kasi pwedeng mangarap ka lang na nakatingin ka lang sa taas. Kailangan gawin nyo kaagad ng action para matupad na yung mga pangarap ko. So yun lang. Pag nangarap kayo with action. Wow!
Maraming salamat, Diwata. At na-encourage na naman kami. Grabe naman talaga. Maraming salamat. At kung kayo ay natuto na inspire na challenge po sa video na ito, pakisulat lang kung ano ang dating po sa inyo. Okay? Maraming salamat mga kaipunaryo. Sana naman po ito ay magsilbing isang inspirasyon po sa ating lahat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.